Guys, may isang vlogger dito sa amin guys na ang pangalan niya is Karyoko, no? So nagpa-sale siya ng mga tools. So yung tindahan niyang Ryoko is branded yun, original. Pero dahil enterprises yung kanyang store, pwede siyang magtinda ng mga ganitong klase. Ito guys, hindi naman original to, no? Mga ano lang to. So ito yung nabibili natin ng 1.3, no? 1.3, 1.4, 1.2, depende sa ano. So ito yung mga bintahan nito. Circular ang tawag dito guys. Ngayon nagpa-ano siya, nagpa-sale siya ng ganito, ng mga cordless, mga chipping gun. Actually ang gusto ko sana talaga doon is yung rotary, pero dahil agawan ang sistema doon, so ito lang yung nadampot ko. So ang price niya guys is 400, no? So nakuha natin siya ng, so ito yung price na dinikit nila, 400 to. So ang problema niya guys is ito, wala siyang ganito, wala siyang press, ano tawag nito, yung plate, no, pang press dito, which is ito yun, no? Wala siyang ganito nakasama. So ito kasi sa isa ko to, kasi meron akong ganito na kulay dilaw na same lang, so wala siyang ganitong kasama. So ito lang, actually ito lang talaga siya. Tapos ito yung problema niya is ito pa, no? Yan, walang tornilyo to, ganyan siya. Kung ano yung itsura nito, ganito yun yung binili natin. Kaya siya ang price niya is 400. So pag binili mo to guys, ang halaga nito is mga 1.3 siguro, 1.3 or 1.4 ganyan. Ngayon susubukan natin to guys, no? Isaksak. Pero doon naman habang binibili namin to, pagkatapos ng mapili namin, so pinapayagan kami na mag testing doon. So ang kagandahan lang doon sa kanya is pag napili mo na at i-testing mo at hindi gumagana, so pwede mong pwede mong ipasalo sa iba, pwede mong hindi bilhin kahit nakuha mo na siya. Sabi pa nga niya is i-testing nyo muna kung para sigurado. So isang magandang ano yun, kasi mayroon talagang bintahan na pag yun na yun. Pero dito sa kanya is makapili ka pa. So isa rin sinaksak natin siya guys, no? Pasensya na dito sa ating area guys na napakasikip. So ngayon subok natin ang kanyang ito yung itsura niya guys, oh. Yan. Ayusin lang natin yung camera natin. Yan. So yan yung itsura niya. Ngayon paanda rin natin kasi nakasaksak na siya. So napakatining guys, no, ng kanyang andar. So, maganda yung kanyang andar, and then yun lang, ito lang yung problema niya. So nung kinabitan ko na siya ng bala guys, kasi mayroon naman akong bala doon sa isa. So ang iniisip ko is yun lang ang problema, no. Ngayon sinubukan nating lagyan to kasi mayroon akong bala na i-testing. So ang isa pa palang problema nito guys, so, isa rin to sa mga dapat bantayan, no, na pag bumili ka ng circular saw, dapat kabitan nyo agad ng bala. Kasi nung time na binili ko to at sinalpakan ko na ng bala, hindi siya magkasya guys, no? Kasi ito palang housing niya, fabric damage talaga to, no? Ano siya, bingkong siya papasok, hindi siya maipasok ng basta-basta. So yung iba may problema talagang ganun, kaya pinilit nilang ibalik to, kaya yung iba basag. Buti na lang yung napili ko is hindi naman basag.
Pero bingkong siya, so hindi siya maipasok ng gusto. Ngayon, pag ikabit na natin to guys. Oh. Ikabit na natin to. Ito kasi guys, na ano ko na to eh. Dandahan ko nang naiyupi. Yan ang problema niya noon. Ngayon naipasok na, pero dati hindi talaga. Ang ginawa ko, inangat ko ng bahagya to. Inangat ko to. Tapos pinukpok ko to dito ng bahagya rin para umano siya. No? Kasi napakaliit lang naman ang clearance. So bala ko sanang i-blowtorch to. Kaso nung kinabitan ko na at napukpok ko siya ng bahagya, naikas siya naman siya. Mahirap nga lang. Ayan okay, so mahirap siyang ipasok. Pero pag napasok naman, naipasok naman siya ng ano, may konting clearance. Ngayon, pati itong tornilyo nito guys, wala to ha, walang tornilyo tong kasama. Sa isa ko to. So ikabit natin. Subok natin. And then tornilyo natin. Yan. Kunting higpit. Ngayon nung makita natin guys, no, hindi naman siya sumasaya dito. Kasi bala ko sanang i-blowtorch to. Pwede siyang pwede na siya. Hindi na siya sumasayad. Kasi nung una yan sumasayad yan, pero tinupi ko lang. Sumayad siya nung una. Ngayon kung ating titingnan is free naman siya, no? May konting clearance dito. Pero dapat talaga is malayo siya, nasa gitna dapat. Pero since na okay na siya, so hindi ko nagalawin to. So ito dapat ang bantayan nyo pag bumili rin kayo ng mga, sabagay ito kasi is 400 lang. Alam naman talaga namin na may mga problema. So yun, no? So kasya na siya. At subukan nating paanda rin. Nakasaksak na rin siya habang nandito yung bala niya. So ito lang walang tornilyo. So hawakan na lang muna natin. Habang paanda rin. Ayan. Ayan. So okay naman siya. Ang gawin ko nito is lagyan ko na lang muna ng langis. So yan guys, no. Nabili namin to kay Ryoko. Pero dahil siyempre bago, buksan ko muna to. Lagyan ko muna siya ng grasa. Hindi pala langis, grasa pala. So dito naman mayroon naman tayong pang bili mayroon ng tornilyo. So yan yung ikabit natin dito. Ngayon guys, tanggalin natin to. So ngayon kung paano maglagay ng grasa dito guys. Gamit lang tayo ng circlips. So yan guys, tanggalin muna natin tong no, kasi naka circlips ito. Tanggalin muna natin to. Yan. So tanggal na. Yan. Yan. Yung spring tanggalin natin. And then tanggalin natin to. Lagyan lang natin ng grasa to guys. Sira yung tornilyo guys. Oh.
Grabing ano. So konti lang yung grasa guys na nilalagay talaga nila oh. Sakto lang. Ngayon lagyan natin to ng mas marami. Yan. So yun ang importante guys no. Pagka may mga bagong bili kayo, lalo na kung mga class A lang, buksan nyo agad to bago masira. Kasi ito guys, pagka mga class A, ito yung madaling masira no? So marami na akong ni-repair ng mga ganitong klaseng ano, power tools. Ito yung napakabilis masira kapag ka mga, sabihin na natin guys na local no. Ito yung dapat ingatan kasi pag napudpud na ito, pati yung kanyang armature doon sa loob, pag napudpud na yun, wala na, bibili ka na ng panibagong armature. So kaya pag yun ang nasira guys, pag binilhan mo ng armature to, ano ba yan, bibilhan mo ng armature, nasisira yan. Ang halaga ng armature guys at saka halaga ng isang ganito is halos magkatumbas no? Halos magkatumbas, kaya matatawag talagang mga disposable ang mga ganito, lalo na kung hindi mo pag-iingatan to. Halimbawa naman itong gear na to masira, so ang halaga ng gear na ito is nasa 400. Tutuusin mo, ang halaga nito guys is 400 lang no? So parang nakakatamad ka na ano, nakakatamad na nabilhan mo pa to ng panibagong pyesa no. Kung armature naman, tulad ng sinabi ko, ang armature nito guys ay nagkakahalaga ng mga 1,000 plus no, 1,000 halos, depende kung original talaga bilhin mo, mahal to, mahal ang armature niyan, nasa mga 2,000 plus 3,000. Pero dahil local lang to, so may nabili siguro dito ng mga 1,000 ganyan, 1,200, halos yung halaga na ng ano, presyo nito. So yung iba pag nasira to, wala na, ayaw nila ipaayos kasi singlap ng labor to, paayos, wala na. So ngayon nilalagyan natin ng ano, ito yung pinakaunang option dyan, lagyan natin ng grasa, and then balik na lang natin. Yan. 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 So kabit natin. Check lang natin. Ito yung problema niya guys. Yan. So okay na siya. And then sunod natin nalagyan natin siya ng grasa. Ang sunod natin, kasi mga bago to guys, at saka hindi naman to ganon ka ano, sunod natin i-check itong ating carbon. Check muna natin yung carbon kung okay pa. So kung may original tayong carbon, mas maganda siguro kabitan na natin siya ng original. So nakita natin yung carbon guys.
siyang ano. Mayroon siyang parang pungi. Check muna natin tong isa. Check muna natin tong isa. And guys, so kung titignan natin yung kanyang ano, carbon is hindi maganda, no? So pag umikot yan guys, nag-i-spark yan yung mga ganyan. So kung mayroon kayong mga bagong ganito, palitan nyo na agad. So isa to sa mga dapat tignan pagka bumili kayo ng mga local, no? Dapat nyong silipin yung ilalim. So check muna natin. Kuha tayo ng flashlight guys. So wala tayong nakitang bungi guys. Kaso so itong ating carbon is since na hindi maganda, mukhang mayroon tong ano, no? Hindi magandang ano. So ngayon guys, titingnan natin, no? Para sigurado tayo. Check natin to. Tanggalin natin yung armature niya. So ang tanggalin lang naman natin guys, ito lang kanyang ano, kung saan yung mga nakadikit, tatlong tornilyo ng ito. Para lang matanggal natin to. Ayan. So tanggal na. Kung ating titingnan guys is napakaganda pa, no? Pero yun nga lang guys, class E. So hindi natin matitiyak kung gaano ka ano yan. So kadalasan kasi guys sa mga ganitong ano, hindi tanso yan. So isa yan sa disadvantage kapag original talaga yung bilhin mo. So malamang sa malamang hindi mga tanso to. So yung kanyang armature, so okay naman guys, ano? So okay yung kanyang armature. Lihaan na lang natin ng bahagya para sigurado tayo. Gamit ang ating pinakamanipis na liha. So since na bago naman to guys, hindi naman kailangan lihain na lihain, no? Yan. So okay na siya. Mga bago pa yan. And then anuhin na lang natin. Yan. Check natin yung kanyang ano. So ang kanyang bearing naman is okay pa. So wag na natin lagyan ng grasa yan. So yan, okay pa rin yan. Wag natin lagyan ng maraming grasa yan guys. Total ano na naman yan. Pag binuksan kasi natin to, may tendency na yan, okay pa yan, no?
Okay, sa pagbalik guys, ganoon din. Balik din lang natin to. Dito natin siya yan, oh. Yan. Yan yung kanyang forma. And then balik natin to guys. Yan. Tapos pindutin nyo to guys. Pindutin nyo to kung naibalik nga ba sa ano. Yan. Yan. Pindot ulit. Yan. So ayan, okay na. So ibig sabihin na ibalik natin siya sa tamang ano, posisyon. So balik na natin to. So ganito guys mag ano, maintenance ng ano. So hindi sira to, no? Hindi ang walang problema ang motor nito. Ang problema lang dito is yung kanyang body. Hindi mayroon siyang factory damage. Kaya siya sinisil ng 400. Pero maliban doon sa kanyang body, maliban dito, ito yung problema niya. Hindi magkasya yung bala. So sa ngayon okay na siya. Nahanapan na rin natin siya ng tornilyo. So ikabit na natin to. Kailangan guys ang mahanap yung tornilyo na ganito. Kung wala to, yung sukat lang, kasi babangga to guys. Pag masyadong mahaba, babangga dito sa likod. Dito siya babangga, tutukod yan. Kailangan sukat lang. So lagyan lang natin lock washer. Ayan. So saka na natin siya higpitan ng mabuti. So ikabit muna natin to. So pagkabit nito ganoon din guys, no? Balik lang natin to. Pasok na natin. Yan. And then yung kanyang spring sabit natin dito guys, no? Itong kanyang hook sabit natin dito sa butas na to sa ilalim. Yan. Tapos sabit din natin dito. Yan. Sabit natin siya dito. Yan. Yan. So medyo ang spring nito guys hindi rin maganda, no? Ayan, no? Kasi dapat hatak siya bago bumangga dito. Siguraduhin lang natin na hindi siya matatanggal. Okay na yan. So okay na guys, no? So ibalik natin itong kanyang ano, circlips. Ito ang importante para hindi siya lalabas. So ang pagbalik nito is ganun din lang. Yan. Kabit natin. Yan.
Kunting diin para pumasok. Ayan. 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 Although hindi ganong accurate ng kanyang spring dahil sumasayad to guys. Pero sa tingin ko is okay na yan. So kunting balik na lang muna natin tong ano. Siguraduhin natin na hindi sasayad yung bala. Yan, okay na guys. No? Kasi ito naman talaga ang problema nito. So, huwag na nating ano yan. Ayan. Ngayon, salpak na natin itong bala. Check mo natin. Kasi magkabilaan to guys, no? Mayroon pang malaking bala, mayroon pang maliit. Kasi dito sa kabila, hindi siya kasya. So, ito yung sukat niya. So, ito yung kakabit natin dyan. Yan. And then, so, ito lang yung ano guys. Kasi ito naman talaga yung problema niya. Mahirap ipasok. So, luwagan mo natin to. Angat mo natin yan. Salpak natin to. Ayan o. So, tiyagaan na lang yan. Importante guys na hindi tatama to. Ayan. So, kita na natin. Kita na natin siya. Naikot na to? Ayan. So, ikutin niyo to guys, no? Habang ginagalaw-galaw niyo to, siguraduhin niyo na wala sumasayad. Ayan. So, yan, wala siyang sumasayad. So, okay na siya. Kita natin to. Kontrahin lang natin ang plies. So, palalabasin lang natin siya ng dos. So, okay na siya guys. Kunting higpit pa. Ayan. Yan. Sunod guys. Tulad na sinabi ko, kung mayroon kayong mga bago nito, palitan nyo na. Pero dahil wala naman tayong bago nito, lihaan na lang natin. Kabit na natin. So, exercise natin siya guys, ganyan. Sabay saksak na natin. Saksak na natin siya.
check ulit. So walang sayad. So panda rin. So ngayon guys, susubukan na natin, no. So magkakalawiti muna tayo. Plaster na natin mabuti itong masikip. Yan. Check muna natin kung kita ba. Yan. Check natin. Okay na guys, malikabok. So okay na, naputol na. So yun lang. Maintenance check lang parati. Kahit local yan, magtatagal din yan. So guys, for today's video, yan lang muna, no? Guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel guys, please like and subscribe. Yes. So linisan natin to guys ulit. Okay guys, nasubok na natin. So maintenance check, carbon brush, tignan parati dahil yan ay local lang, hindi siya original. Ang ating bala kailangan laging libre sa kanyang support, no, sa kanyang ano, laging libre siya dyan. Kahit sabihin natin medyo tabingi ang kanyang ano, basta nakita natin na libre yung kanyang bala, so pwede na siya. So ang mahirap lang nito guys, mahirapan lang tayo magkabit ng bala dahil nga sa disalignment ng ano, factory damage to guys. Tutusin, hindi to sabihing bumagsak lang, factory damage yan. Sa paghulma nito, siguro habang mainit pa doon yan na disalign sa sobrang dami ng production nila, na disalign to. So siyempre hindi naman alam ng mga gumagawa yan, kabit lang ng kabit yan. So doon na malaman yan sa mga bumibili pag nakabitan na ng bala na may konta lang problema. So guys, for today's video, yan lang muna ulit. Bye bye and God bless. Thank you guys for supporting us.